Ay, di ba pinag-uusapan natin si Director Matibag? Oh. Ang sabi po ngayon ng palasyo, Iimbestigahan yung yung SEA Games. oo, Anomalya. yung mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Madadamay si Vince Dizon na noon ay BCDA. BCDA, oo, chairperson. Executive Officer. Yes. Ayun. President. Sabi po ni Auntie Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, ginagawa lamang ni Director Matibag ang kanyang trabaho. Tama. Gawin lang trabaho. Walang personalan dito. Nako. Kung sinong tatamaan, ha? Kahit yan hindi namin kakampi at hindi namin kakampi, iimbestigahan yan. Walang kampi-kampi dito. Basta hindi namin kakampi, iimbestigahan yan. Sa press briefing, ngayong araw na ito, sinabi ni Auntie Claire na hindi na kailangang utusan pa ng Pangulo ang NBI. Kung saan paano yan. O iba pang ahensya na magpatupad ng batas para imbestigahan ng yung mga paglabag. Wala kinalaman dyan ng Pangulo. Binabanggit pa po ni Auntie Claire, nagpasa itong si Director Matibag na imbestigahan ang usapin matapos may parating sa kanya ang mga umano'y irregularidad noon pa pong 2019. May mga nakuhang ebidensya 2019 SEA Games ito kahit pa 2014 yan. Ha? Totoo. Kahit 1941. Basta may anomalya, iimbestigahan ng NBI yan. Ha? Wala tayong kikilingan dito. 1941? Yung panahon ni Lapu-Lapu. Kung ano yung ginamit na gulok. Wala daw bidding yun Jen yung gulok na ginamit niya sa dapat maimbestigahan yan. Yung pati 1521, paggaba ni Magella, talaga naman, Ayon po kay Auntie Claire, nagpasa sa NBI Director Melvin Matibag na imbestigahan ang usapin matapos may parating sa kanya mga irregularidad sa 2019 SEA Games. Tinanong din po si Castro kung bakit tinuturing na pananakot ang mismong pagkasagawa daw po ng investigasyon. Hindi pananakot yan. Hindi. Pakinggan natin. Hindi Auntie Claire, ano masasabi po ninyo? Napakalayo naman pananakot yan. Sige po. Walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Ayan. Di ba? Walang tinatakot dito. Walang intimidasyon. Wala. Basta wala ditong puli-politika. Hindi namin kayo kakampi at hindi namin kayo kakampi, kulong kayo. Investigasyon kayo. Wala ditong Yari kayo dyan. Kasi, Jen, di ba? Kung hindi ka guilty, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat. Diba? Ba't ka matatakot? Kasi kahit hindi ka guilty, pwede kang ikulong Totoo. Tinan mo yung Teka lang, ba't hindi, ganun ba yun? tinan mo. Hindi pa nga, di ba pagka ikaw lilitisin, guilty ka na ba kagad? Hindi. Pero ano ka? Kulong ka. Ayun. Pending under investigation. Kaya huwag ka matatakot kahit hindi ka guilty. Makukulong ko lang naman Di ba? Ikukulong ko lang naman kahit na yung kaso walang basihan,
basta yan may probable cause, kulong ka. Kulong. So, For further investigation, wala no? kang dapat ikatakot dyan. Naku. Di ba? Tama si Yusek Claire Castro. Ikukulong ka lang naman habang nililitis. Naku. Halimbawa, 10 taon ng paglilitis, 10 10 taon. taon ka nakakulong. Pagdating bakit sa ka naman taon, matatakot? pagdating sa labing isang taon, wala po kayong kasalanan, sir. Oo, katulad nung nangyari kay Justice Corona. Yan. Di ba? Oho. Namatay na. Pero absuelto sa kaso, Oho. wala kang dapat katakutan. Yun lang. Lalo na si Vince Dizon. Dahil ayon sa Office of the Ombudsman, Oho. cleared na siya sa kaso. Nakita mo na. May official dismissal. Oho. Ang joint resolution ay inisyu pa po noong December 2021. Ayun. Matagal na. Oho. At siya doon ay na-dismiss ang kaso dahil walang sapat na ebidensya. Di panahon na, hindi pa si Boying yun. Ano Hindi ba yun? Martires pa yun. Martires pa yan. Kaya walang ano-ano dito. Tama. Halimbawa, nakakita naman si NBI Director Matibag ng bagong ebidensya, o di pwede kasuhan si Senador Cayetano. Ayan. Kaya lang ang problema, dahil bagong ebidensya yun, damay na naman si Si Vince Dizon. kasi siya yung chairman ng BCDA, di ba? Ayun ang problema. Pagka nakakuha ka ng bagong ebidensya, hindi mo pwedeng hindi kasuhan si Vince Dizon. Pero ano, tataka lang ako. Ano kayo, ba't kayo bigla pinalutang itong usaping ito, no? Hindi naman nananakot dahil may impeachment ka. Hindi tiniming ito. Hindi yan itiniming para marami siyang tinatanong sa di ba? Sabi ni Director Matibag, ngayon lang dumating sa tanggapan ko yung mga kailangan namang ihintayin pa nating matapos ang impeachment. Ngayon yung ebidensyang dumating, di ba? Wala yan. Kung maalaala nyo po, nag-ugat yung investigasyon na yan, matagal na ho yan Yung tanong tungkol sa pagiging punong abal ng Pilipinas noong pong 2019 SEA Games. Ano, ha? Kabilang po sa mga isyong iniugnay dyan, yung problema sa logistics, bilyon-bilyon pisong nanatiling unliquidated, mga isyu ng pagkuha daw po ng kontrata. Ang dami pala. At ang controversial na 50 milyong piso, 50 pala, million pesos na cool drone, yung malaking kaldero, na inilagay po niya sa New Clark City Athletic Stadium. Aba, alam mo ba? Ito palang cool drone na ito, maalala niyo po, ito po'y dinisenyo pa ng alagad ng sining para sa arkitektura na si Francisco Mañosa, ang naging pinakakilalang simbolo ng kontrobersya matapos na pong questionin ng mga mababatas ang halaga nito sa mga pagdinig ng budget sa Kongreso. Ayun, yun na po ang mga nangyari. Ayun. Tingnan natin kung gaano kalalim ang magiging investigasyon ukol sa bagay na yan. Yan ang magiging problema nila. Kasi kung dinismiss nyo ang kaso kay Vince Dizon dahil sa insufficiency, kakulangan ng ebidensya, tapos makakakuha ka ngayon ng mga bagong ebidensya, ibig ba sabihin, hindi mo isasama ito? Ayun. Yan magiging problema nila dyan. Ang nag-decision pala dyan, Nelson, Deputy Ombudsman Jose Balmeo. Yan. At sabi, napag-alamang walang sapat na merito ang mga paratang. Yun. Ibinasura po ang kaso, malversation ng public funds, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Laban po dito kay Vince Dizon. Ayan. Tama. Oo. So, kulong kayo lahat ngayon. Anong sinasabi nyo? Hindi kayo makukulong. Hindi kayo guilty? Pero seryoso. Kulong pa rin. Kahit Hindi nga hindi guilty, kayo kulong naman. guilty, Di ba? Yan ang problema, Kulong Anti-Claire. for further investigation. Hindi ka guilty, kulong ka naman, di ba? Yan na nga. Hindi mo nakakatakot dyan. Yun lang makakita ka ng kulungan, Baka ma-wheelchair ka rin. Yun na nga. Bati muna tayo. Ay, siya. Sabi ni ka Rene. Alam mo bang, Nelson, may nag-text sa atin. Ito, bihira ito magalit Ayan, nagalit. Naku po. Pero ngayon nagalit. Naku. Alam ba kung sino? Sino yan? Ang ka Edpel Pelayo. Ay, naku po. Uubusin ng mga walang... Kahit pala, kayo hindi ko nakikita nagagalit Ano ha? Lagi nakikita, pero ngayon parang napapagalit po kayo sa mga sitwasyong ito Hindi, masaya nga yung ano natin dito Ayun na nga. Ano sabi ba niya? Ayun na, yun na. Ano uubusin? Parang nagpupuyo sa galit ang ka Edpel Hinay-hinay lang po kayo Yan nga sabi ni ka Rene sa akin, hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Hinay-hinay lang kayong dalawa Opo. Ang Kuya Michael Mejia naman ay nagsabi, happy watching po kay na Joel at ka Baby Pera from Babies. Ayan. Pan. Ano yan? Pan to Pad. Bang ganda ng pangalo
ka-babies pan to Ay, pan. bilihan ng ano dyan. Ang Uniforme, magaganda. Dito. Sa Tandang Sora, Quezon City. Oo. Mukhang si Kuya Michael Mejia, gusto tayong imbitahan dun eh. Gusto tayong bigyan ng polo. Yun na nga. Kuya Michael, salamat po ng marami, ha? Marami po salamat. Ang Karay Manyo naman, salamat din po sa patuloy ng pagtutok nyo sa ating palatuntunan, Karay. Ano, ha? May babatiin lang akong bata, Jen. Sino yan? Kasi ito ay nanonood ng Sagana Mamamayan. Ba, parang si ano yan, yung kapitbahay ko, si Calvin. Sa tingin ko, Estra Perez. Mga 2 or 3 years old lang ito. Aba Nag-send naman. pa ng video yung nanay, yung tatay. Oo. At sila ay nandyan sa Brisbane, Australia. Aba, nasa Australia pa pala, no? Ang anak nila ay si Amiel Shachary Diesto. Ba? Si Sak. Oo. Ang kanyang mga magulang ay sina